gikan sa presohan, iuli ko sa akong ginikanan. Isa sa mga magagaling na mga awit ang tampok natin sa bidyong ito. Nakilala din siya sa kanyang mga nakakaaliw na kanta. Tinaguruan din siyang King of Visayan Song. Tara, samahan niyo akong balikan na naging karera niya sa musikang Pilipino. Siya ay si Maximo Castro Surban o mas kilala natin bilang si Max Surban. Ipinanganak noong May 15, 1939 sa Cebu City. Bata pa lang ang ating bida ay nakahiligan na niya ang pakikinig sa radyo. Ang bawat musikang kanyang naririnig ay sinasabayan nito at sinasaulo. Dito pa lang, nakikitaan na siya ng malaking interes pagdating sa musika. Panglima siya sa 6 na magkakapatid na namumuhay ng simple sa lungsod ng Cebu. Nagtapos siya ng high school sa University of Cebu at kumuha ng vocational course sa Cebu School of Arts and Trades. Madalas siyang sumasali sa mga singing contest sa mga istasyon sa radyo. Ito kasi ang pinakamadaling paraan para makilala ng mga panahon na iyon. Hindi man palaging nananalo, ay nagiging aral naman ito sa kanya para mas pag-igihan at pag-usayan pa niya ang kanyang pagkanta. Nagkaroon din ng pagkakataon na naipamalas niya ang galing niya sa pag-awit noong napasali siya sa Dare Gold Jamboree. Hindi lang 1 linggo, kundi 4 na linggo siyang naging kampyon ng mga panahon na iyon. Sa dami ng kalahok na magagaling, ay nadepensahan pa rin niya ang kanyang titulo ng 4 na linggo. Dito na nagsimula ang kanyang karera. Marami nang nakakilala sa kanya. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapamalas niya ng galing sa pag-awit. Inaral din niya ang mga kantang Ingles na nauuso ng mga panahon na iyon. Dahil dyan, madalas na siyang kuhanin sa mga night spots sa Cebu at dito na lumawak ang kanyang pangalan. Napasama din siya sa isang banda na nagtatanghal sa base militar ng Amerika sa Mactan at hindi nagtagal ay nakapagtanghal din siya sa bansang Vietnam. Hindi din niya malilimutan ang kanyang karanasan sa Vietnam. Habang papunta sila sa kanilang pagtatanghalan, sakay ng helicopter kasama ang mga kabanda niya nang may umalingaw na putok nang hindi nila inaasahan. Bigla na lang silang naipit sa gitna ng digmaan. Matapos nila makaligtas, ay tinuloy pa rin nila ang kanilang pagtatanghal sa kabila ng pangyayaring iyon. Pagbalik ng Pilipinas ay nagpatuloy pa din ang kanyang pagkanta ng 1 taon sa Olongapo US Naval Base. Matapos nun, ay lumipat naman siya ng 2 taon sa Seafront sa US Embassy Club sa Manila. Dito na din mas nahasa ang kanyang pagiging balladeer at dito mas tumibay ang kanyang kumpiyansa pagdating sa entablado. Noong 1968 ay napagdesisyonan niya na magtungo sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang karera. Doon na din siya inalok na kumanta ng mga Visayan novelty song pero hindi niya ito tinanggap dahil siya ay isang balladeer at hindi niya estilo ang inalok sa kanya. Pero sinubok siya ng panahon at sinubukan niya kung ano ang mangyayari sa karera niya kung magpapalit siya ng estilo. At dito, sinubukan niyang umawit ng novelty song na may pamagat na Lolang Kunot sa ilalim ng Vicor Music Corporation. Naging patok ang Lolang Kunot sa mga tagapakinig nito. Kaya naman mas nakilala ang ating bida. Maraming natuwa sa kakaibang estilo niya sa pagkanta. Dahil dyan, gumawa pa siya ng maraming Visayan song na karamihan ay sarili niyang komposisyon na agad naman tinangkilik ng masa. Nakapaglabas din siya ng maraming album na hindi lang sa Kabisayaan naging patok, maging sa Mindanao ay tinangkilik din ito. Dito na din siya tinawag na King of Visayan Song. Ilan sa mga album na nilabas ng ating bida na tinangkilik ng masa ay ang Magkonsentrasyon noong 1994, Magparikuti at Ballroom to the Max noong 1996. Double Rumble noong 1997, Double Trouble Rumble noong 2005 at marami pang iba. Ilan din sa mga pinasikat niyang kanta na talagang kinagiliwan ng mga tagapakinig nito ay ang Kordapya. Kordapya, my Kordapya, ka-beautiful mo Kordapya. Turagsoy, Ginsakan ko ang sapat-sapat, Baleleng, mutya ka baleleng sa katahon. Manok ni San Pedro, Ang manok ni San Pedro, naugis ang balahibo. Ginidhaw na intawan ako at marami pang iba. Tulo na, bitulo na.
Nakilala din niya ang magaling na songwriter na si Al Comendador na isa sa nag-inspira sa kanya sa paggawa ng mga orihinal na kanta. Nakasama din niya si Yoyoy Villame sa ilan niyang mga sumikat na album. Dito mas tinangkilik ang dalawa dahil sa nakakaaliw nilang mga kanta. Hindi lang sa pag-awit nakilala ang dalawa. Noong 1997 ay nagkasama din sila sa comedy sitcom sa Cebu na may pamagat na Pamilyang Ukay-Ukay ng ABS-CBN. Nakakuha din siya ng iba't ibang parangal gaya ng Regional Song Recording Artist, Bahandi Lifetime Achievement Award, Platinum at Gold Record Awards. Ang pagsikat at pagkilala sa kanyang mga awitin ay hindi lang sa Pilipinas. Nakapagtanghal din siya sa iba't ibang bansa gaya ng Austria, Norway, New Zealand, Canada, Australia at USA. Sa kasalukuyan, siya ay namumuhay ng simple kasama ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak naman ay may kanya-kanya ng pamilya na namamalagi sa Canada at Amerika. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, anong mga kanta ang pinasikat ni Max Sorban at talagang napabilib ka sa mga lyrics niya? At meron ka din ba ang mga alam na linya niya sa kanta? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Hanggang sa muli, paalam! Merry Christmas na lang sa mga bumbay nga tigpautang, sa mga silingan kong dagdag